Mga ka-Republic, nanalo ang Hinebra sa Game 2 ngunit hindi satisfied si Justin Brownlee. Ang isang puntos na lamang nila sa TNT ay patunay lamang na napakarami rin nilang naging lapses kaya nadikitan pa sila ng kanilang kalaban. Habang si Justin Brownlee ang nagbigay ng mga puntos para makuha ng Hinebra ang panalo, si Stephen Holt naman ang nag-aani ng papuri ng mga Hinebra fans dahil binigyan niya ng malagkit na depensa si Randy Hollis Jefferson. Samantala, marami ang nagsasabing dapat daw parusahan ng PBA si Poy Eram dahil ayon sa mga netizens, marami raw ebidensya ang nagtuturong ang talk and text big man ang nanira sa wall ng dugout sa MOA Arena. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sinabi ni Coach Tim Cone, an ugly win. Tinutukoy ang panalo ng Hinebra sa Game 2. Kontrolado kasi ng Gene Kings ang laban mula sa first quarter kung saan 15 points lang ang nagawa ng tropa ni Chot Reyes at 4 na puntos lang sa second period. Sa kabuuan ay 19 points lang sa buong first half. Ngunit sa huling dalawang quarter ay nagawang humabol ng TNT and with more than 2 minutes remaining ay nakuha pa ng mga ito ang kalamangan 70-67. Ngunit hindi nagpabaya si Justin Brownlee. Habang nauubos ang manipis na oras na pumapabor sa tropang Giga, alam ng Hinebra kung sino ang magsasalba sa kanila, ang kanilang resident import. Isang acrobatic layup na lumusot kina Randy Jefferson at isa pang bantay ang naipasok ni Justin Brownlee. Sa sumunod nilang ball possessions ay napaul ang Hinebra import at naipasok niya ang dalawang free throw para ibigay ang lamang sa Gene Kings 71-70. Habang ibinigay ni JB ang mga puntos, ang nag-provide naman ng depensa ay si Scottie Thompson, Troy Rosario at Stephen Holt. Si Holt ang naging primary defender ng number 1 scorer ng TNT na si Jefferson. At ang sabi nga ng isa nating subscriber, what a sticky kalamay defense. Sa crucial dying seconds, 2 turnover ang nakumit ni Randy Jefferson na naging dahilan para maitakas ng Hinebra ang isang manipis na panalo, 71-70. An ugly win na sabi nga ni Coach Tim Cone, but they will take it. 30 points na lamang o kahit isang puntos lang, isang panalo pa rin ang bilang niyan. Masaya si Justin Brownlee na nanalo sila sa Game 2 ngunit hindi raw siya satisfied. Maganda na ang naging depensa nila ngunit naghahanap pa si JB ng higit pa. At siguradong ganito rin ang mindset ng buong Hinebra squad. Lalo na si Coach Tim Cone na nang matalo sila sa Game 1 ay nagsabing pagod na raw siyang magsabi ng na-outplayed sila, na-outcoach siya. At sa Game 2, obvious na si Chot Reyes naman ang na-outcoach ng Hinebra mentor. Mainit at intense ang naging bakbakan sa Game 2 at kung iyan ang pagbabasihan, lalo pang mag-aapoy ang Game 3 at ang susunod pang mga laro. Kung sinira at pinagtatadyakan ang wall sa dugout sa MOA ng natalong team, sa susunod ay baka bubong naman ang tungkabin kapag may player na naman na nagmarakulyo at napikon sa talo. Sino ba talaga ang salarin sa nasirang dingding sa dugout sa MOA Arena? Walang ebidensya ang mga netizens pero si Poy Eram ang kanilang itinuturong salarin. Nagmarakulyo nga kasi ito dahil sa di nagustuhang tawag ng referee. At ang resulta, nakipag-asaran ito sa mga fans ng Hinebra. Nadagdagan pa ang pagkapiko ng TNT Bigman nang pagsabihan siya ni Chot Reyes. At ang sumunod na pangyayari, hindi ito sumali sa huddle at maya-maya pa naglakad ito pabalik sa dugout at sa hallway ay sinipa ang mga TNT team equipments. Walang makapagsabi at siguradong walang magsasalita, walang aamin kung ano pang mga kabalbalan ang pinagagawa ni Poy Eram sa loob ng dugout. Pero para naman po sa atin, posible rin naman na hindi si Poy Eram ang may kasalanan. Hindi lang naman ang TNT Bigman ang sobrang na-prostrate sa pagkatalo ng talk and text. Sising alipin din si Randy Jefferson sa pagkatalo nila sa Game 2. At direkta niyang inamin ang kasalanan, inako niya ang pagkakamali. Sa kagustuhan niyang maging hero, binuwayan niya ang bola. Alam naman niyang kukuyugin siya ng depensa ay nakalimutan niyang libre na ang 4 niyang kakampi
dahil bukod kay Stephen Holt, nag-help defense na rin sina Scottie Thompson at Jamie Malonzo. Lesson learned, sabi ni RHJ, mula raw sa pagkakamaling iyon ay matututo siya. At kung anumang adjustment ang gagawin ng talk and text sa Game 3, naghihintay at nakahanda ang Barangay Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.